Magandang gabi mga kamoyski. Meron naman tayong bagong kwento tungkol sa crime at horror. Ngayong gabi, ang tatalakayin natin ay tungkol sa isang mukbangers sa Korea. Sikat na mukbangers to. Nagkakaroon siya ng 10 million na followers para lang dun sa kanyang channel. Sana masusubaybayan nyo tong kwento. Isa na natin ang kwento. So, ang pangalan ng biktima ay si Chusang. Si Chusang ay isang tanyag na YouTuber na biktima ng dating kasintahan niya. So, nagdulot ng malaking epekto to sa publiko at nagpaigting ng panawagan para sa pagbabago ng batas laban sa karahasan, especially sa mga relasyon. So, nung bisa na natin ang kwento, so noong Hulyo 2024, naglabas si Chusang ng isang pahayag sa publiko na nabunyag ng ilang taon ng pang-aabuso mula sa kanyang dating kasintahan. So, ang nangyayari ay yung kasintahan niya parang inaabuso siya. Parang ginagamit yung kasikatan niya para makakulimbat ng pera. So, lahat ng kita niya rin sa YouTube, yung kasintahan niya parang may hati or yun yung buuan ng pera niya. Ayon kay Chusang, siya ay paulit-ulit na sinasaktan ng kanyang dating kasintahan, ngunit sinadyang iwasan ng lalaki na mag-iwan ng pasa sa mukha upang hindi ito mapansin sa publiko ng kanyang pamilya. Ang ganitong paraan ng karahasan ay lalong nagpahirap sa kanya dahil wala siyang ebidensya may pakita sa kanyang mga tagapagtanggol. So yun, mautak din yung na yun, kasintahan niya. Alam niyong puhunan kasi mukha ni Chusang. Maganda si Chusang, mukbanger siya na YouTuber. Ang ginagawa parang sinasaktan siya sa katawan. So nakabalot yung katawan niya ng damit. Hindi talaga makikita, lalo na pag nagla-live siya sa YouTube. Isa sa mga pinakamatinding pahayag ni Chusang ay ang paggamit ng kanyang dating kasintahan ng mga illegal na huha kanilang pribadong sandali upang takutin siya. Binablockmail siya. Kasi meron silang parang pag makapag-iwalay si Chusang, binablockmail siya ng sex scandal nila. Ginamit ng lalaki ang mga larawang ito bilang paraan ng kontrol. Sinasabing ibubunyag ito sa publiko kung sakaling sumubok siyang makipaghiwalay o magsampa ng kaso. Bukod sa pisikal na emosyon na pang-abuso, inakusahan si Chusang ang kanyang dating kasintahan ng pananamantala sa kanyang pinansyal. Ayun, sabi ko na nga itong kasintahan niya talaga parang scammers Ngayon sa kanya, kinuhaan siya ng umigit kumulang 4 billion won o nagtatayang nagkakahalaga na 2.9 million dollars mula sa kanyang kinita bilang YouTuber sa pamamagitan ng paninlang at pananakot. Grabe, no? Inaabuso na siya, sinasaktan pa siya, tapos ginagawan pa siya ng skandal para magkapera. Para hindi siya makipag-iwalay si Chusang. So, nagsampa si Chusang ng kaso laban sa kanyang dating kasintahan noong 2024. Naglaman ng mga paratang ng pisikal na karanasan, pananamantala at panggigipit. Subalit bago pa man makamit ang hustisya, ang dating kasintahan ay nagpakamatay. Dahilan upang maisara ang kaso, bagamat hindi mapanagot ang lalaki, ang pagsisiwalat ni Chusang ay nagbukas ng pinto para sa mas masinsinang diskusyonan ukol sa dating violence sa Korea. So dahil doon kay Chusang, yung kaso ni Chusang, binago yung batas sa Korea regarding sa mga violence regarding sa mga relasyon ganyan or yung mga magpartner, lalo na yung mga kasal, yung ganyan, yung mga kinasal. So
Ang kaso ni Chusang ay nagdala ng liwanag sa mga isyong matagal nang umiiral sa lipunan ng South Korea. Partikular ang karahasan sa mga relasyon at limitadong proteksyon para sa mga biktima. Narito ang ilan mga epekto. Yun, naging aware na yung South Korean government regarding dun sa batas na yun. So, i-revise na nila yun. Pagsasalita ni Chusang ay naging inspirasyon para sa ibang biktima ng dating violence ng lumantad at magsalita. Nagkaroon ng mas malawak na diskusyon sa media at social media na nagbigay pansin sa malalang epekto ng karahasan sa relasyon. Ayon sa mga ulat, ang bilang ng mga naitalang kaso ng dating violence sa Korea ay tumaas ng mahigit 50% mula 2020 hanggang 2023. Halos 14,000 ang kaso na iulat sa bansa na nagbunsod ng panawagan sa para mas mapaghigpit ang batas. Maraming aktivista at grupo ang nanawagan para sa mas mahusay na proteksyon para sa mga biktima ng dating violence. Pinuna rin nila ang kalusugan ng kakulangan ng gobyerno sa mabilis na aksyon laban sa mga ganitong krimen. So, yun. Parang maraming aklas at saka nag-file ng complaint regarding dun sa mga violence, lalo na yung mga magjowa na especially yung mga nag-live-in ganyan. Dahil doon tumaas ng 50% simula ng 2020 hanggang 2023. So kasi public figure si Chusang. So talaga siya, makakatak talaga siya ng mga tao na same ng karanasan na nagawa sa kanya ng kanyang kasintahan. Ang tapang ni Chusang nagbunyag ng kanyang karanasan ay naging inspirasyon sa marami. Pinakita nito ang kahalagahan ng pagsuporta sa mga biktima ng karahasan at ang pangangailangan ng mas malawak na kamalayan. Nananatiling activist si Chusang sa kanyang platform. Patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanyang tagahanga. Buti na lang, no? Nakalayan na siya rin sa kasintahan niya. So, yun, hanggang dito na lang ang aking kwento, mga kamoyski. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aking bagong upload. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.